Hello, good afternoon. Good afternoon. Gandang hapon. Okay, okay ang ano natin, ang audio natin. Malakas ba? Malakas. Audible naman po, sir. Okay, pangalawang online natin to, di ba? Yes po. Sige. Pangalawa. Tapos, sandali lang. Tingnan ko yung attendance. Si ano ba nandito na? Si Macalde. Macalde. Wala pa. Macalde. Si, ano, si Ogmer. Dito na ba siya? Dalawa yung account ni Aiko ha. Si Chi. Kambal ba kayo? Kambal ba? Hindi po, sir. Hindi, bakit dalawa ito? Yun. Coran, Lasa, Nones, Caranto, Legaspi, Maas, Pagtasares, Zona, Puso, Pongcares, Altares, Altares. Yun, hindi ko na ilagay. Okay. Yan. Sige. So, start tayo. Last time, di ba, yung pinag-usapan natin, no? Pinag-usapan natin last time yung short introduction to history. Tama ba? Okay. Dali lang. Accept natin. Sige. Marami pa pala na ito. Sandali lang. Si Lilo de la Cruz Garcia. Lilo Garcia. Then, Magwad. Ayan na si Magwad. Magwad. 48. Ito na wala. Kompleto na kayo. Ogmer. Wala pa. Tsaka si Macalde. Yan. Sila Quadra ba ngayon lang nag-join? Quadra. Sir, kanina po po. Ngayon lang? Sir, kanina po po na kasi. Hindi. Ibig ko lang sabihin ay ngayon lang nag-attend ng ano, or dati na ano. Papasok na po yung last meeting, sir. Macalde. Okay, so start tayo. Last time yung short introduction to history. Ano ba yung natin ba? Brief review natin, no? Yung meaning, definition. Of course, before, no? We have so many descriptions, no, about history coming from the West. But then now, no, meron na tayong mga meanings, no, na of course, no, these meanings are provided, no, by our local historians, especially the one, no, by Dr. Sus Salazar, yung kasaysayan, ay salaysay na may saysay, no. Ganun yung ano, no, yung pag-unawa niya ng kasaysayan, no? Because it was actually a reaction, no? Since of course, no, it's better for us, no, to describe, no, ourselves,
when it comes to our experiences of people, no? Rather than other people, no, describing who we are. Yun yung ano eh, yun yung idea ni Jesus Salazar. Kaya okay yung description. Na previously, wala naman tayong ginagamit na ganong mga explanation, no, or description about history. At least ngayon meron na tayong mga local historian, no, na merong mga sariling explanation, no, lalo na pagdating dun sa meaning history. Then of course, meron tayong unique yung unique meaning about history, no? Yung two meanings of history. Of course, these are factual history and speculative history. As we discussed, no, last time out, maganda yung description ng history na to kasi nakikita yung dynamics, no, how history operates, no, how history works. And it was not just a straightforward description, no, of history, but we can see, no, how history happens, no, and how we have to deal with information. First, of course, we deal with facts, and then later on, we ask questions, no, about those information. So, nakikita natin dun sa two steps actually siya, di ba? Sabi natin 2-in-1. It's just one description pero merong dalawang steps. First is of course we deal with facts, and then the next step is we ask questions. Kaya unique, no, yung kanyang description ng history or meaning of history. And then of course, nagbigay ako ng example sa inyo, no, kung factual ba yun or speculative history. Diba? Naalala niyo po ba yung example? Ang binanggit natin yung example, di ba? Parang baguhan tayo dun sa information na yun, no? Pero sabi ko nga, no, yung example na binibigay natin ay very much in our midst, no? Kasi yung tao na yun ay nandito, no? Kala natin ay napakalayo natin, eh. Para bang it is so remote, no, that we cannot actually relate with it, no? Pero yung historical figure pala na yun, nandito lang, no? Kasama natin. So yun, no? Of course, I'm talking about Miguel Lopez de Legazpi, di ba? The founder of the very first city, no, in the Philippines, no, yung Cebu. And then of course, he was also the founder of Manila. 6 years after, no, he founded the city of Manila. And of course, no, he was buried, no, in the San Agustin Church, no, in Intramuros. So, nandito lang siya, no? Pero kapag binasa natin yung kasaysayan, parang layo-layo. Parang hindi natin ma-imagine na nandito pala yung tao na yun, yung kanyang remains. So, ayun. Then, of course, ano pa yung napag-usapan natin? Yung, of course, we cannot, most of the time, we cannot relate with history. No? Why? Because, parang we tend not to be part, no, of the making of history, no? Hindi natin naiisip, no, na tayo pala, no, ay bahagi, no, ng paggawa ng kasaysayan. We are very much part, no, of history making. So yun yung nakakalimutan natin. Parang hindi tayo nakaka-relate. Kaya hindi tayo nakaka-relate sa kasaysayan. Pero in our day-to-day existence, history is present. Yung mga information na naririnig natin, nababasa natin, napapakinggan natin, yung binabanggit sa atin, lahat ito history. Yun. And
what else? Ano pa? Yung ano, no? Yung characteristics of history. Merong mga characteristics yung history, no? Ano ba yung mga characteristics na yun? Realistic, sa revelatory, scientific, yun yung mga katangian ng kasaysayan. Pag nandun yung mga characteristics na yun, sigurado tayo no, na history. Then of course, yung four aspects of history because there's a need for us to divide history to these aspects. No? Why? Because history is a very broad topic, subject. So in order for us to limit our discussions, no, for example, uh, about politics, no, meron tayong tinatawag na political history. No? We only discuss those things no, about politics. And it's called political history. And then social history as well. When we talk about relationship no, among groups of people or between groups of people, that is social history. And I've given you no, examples. For example, yung case system. When we talk about classes of people, mahalik at alipin o mahirap mayaman, it's social history. Okay. Sa politics nga pala, sa political history nga pala, things about politics. When we, for example, encountered the word election, may kinalaman na yan sa politics, sa political history. So, ito lang yung mga pinag-uusapan natin kapag it's all about political history. Election, voting, even yung yung war, no? Halimbawa, yung gera nangyayari ngayon sa West Asia, no? Sa Middle East, political history yan. Even yung conducting of treaties, no? Political history yan. Ano pa ba? Constitution, halimbawa, nakabasa tayo, no? Merong isang article no regarding constitution, yung changing of the constitution. This is political history. Or articles about presidents or government officials. Yan ay political history. Then of course, yung economic history. No? We only talk about yung pangkabuhayan, pang-ekonomiya. Even yung mga terminology no, na may kinalaman sa economy, yan ay economic history. Example, barter trade, galleon trade, ano pa yan nangyari? Yung stock exchange, no? Economic history yan. Part ng economic history. Currency, halimbawa yung mga pera, at ibang pera, no? Peso, yen, dollar, won, yuan, yun po ay ano yan, economic history, banking, yung term na banking or finance. Ito ay economic history. Business, no? Economic history. Then of course, cultural. Ito yung pinakamalawak sa lahat. No? Encompassing siya. Actually, yung tatlong nabanggit natin ng mga aspeto ay rin, no? Ay malaki din ang kinalaman ng kultura doon. Culture. Kasi yung politika is way of life, di ba? Yung social is way of life, no? Yung economic ay way of life. So yung kultura ay it is described no, as way of life, di ba? So yung uri ng pamamaraan ng pamumuhay no, ng mga tao. So kasama naman yun eh. Pero basically, kapag sinabi natin kultura, syempre, ang una nating, the first thing that comes to mind, things that come to mind, ay yung mga, halimbawa, yung pananamit, no? Yung lingwahe, edukasyon, education, ano pa ba? Yung mga superstitious beliefs, no? Halimbawa, yung mga rituals, no? Ito yung bahagi ng kultura at malawak ang kultura. Ayun, yun yung mga natin, aspects of history. Kaya limitado yung pinag-uusapan natin. Can limit
discussion. For example, political, social, economic, or cultural. Kasi nga malawak yan. Kapag kasaysayan, yan, napakalawak. Okay, so yun, ano? And then, naibigay ko ba sa inyo yung, yung PowerPoint, yung slide? Naipadala ko ba sa inyo? Padala ko yata eh. Tama ba, Ban? Check ko ah. Sorry po, sir. Nakamit pala po. Yes po, nabigay naman po siya. Ayun, kasama ng syllabus, di ba? Opo, kasama po yung syllabus. Oo, ito, kasama ng syllabus. Tapos yung IM, and then, di yata. Wala yata. Hindi ko pala na ipadala sa inyo. Anyway, mamaya, ipapadala ko yung PowerPoint. Okay. So, ngayon naman, ang bali topic natin for today ay yung 3 types of history, yung 3 kinds of history. Sabi natin last time, no, basahin natin no, yung 3 types of history ni Nietzsche. So, meron na kayong idea, binasa niyo na IM. Nabasa niyo yung IM niyo. Wala doon, ano, di ba? Siyempre, no, wala doon dahil ito nga ay ano, para mas maintindihan natin yung kasaysayan, yung history. I-share ko sa inyo. Hindi ko yata may share. Bagal yata. Ayun. Lumabas. Okay. Ayan. So, for today, we will discuss yung 3 types of history. 3 kinds or 3 types of history. Kita na ba sa screen? Kita, no? Ayan. Liwanag. Malalaki ang letra. Malaki naman. So, ito ay ano na yan. Pinay-click ko na ito. Pero mahaba ito yan. Ang binasa ko to mahaba eh. Actually, na-discover ko lang to no? Siguro mga ano lang. Few years, no? When I started teaching, no? Nakita ko to sa isang dyaryo eh. I think Philippine Daily Inquirer. Merong isang article regarding history. Actually kilala yung yung columnist. Pero mas kilala niya yung anak ng columnist na yun. Kilala niyo ba si Cara David? Kilala niyo? Kilala naman pala eh. Tsaka yung kanyang wish. Yung wish niya. Ano wish niya? Sana, wag na. Okay. Meron lang nadali. Meron lang tayong iniintay, di ba? Okay. Si Cara David, kilala niyo naman si Cara David, di ba? Wish ko lang. Diba? Hindi sa kanya yun. Meron siyang wish yan. Pero, hintayin na lang natin. Si Cara David, ang daddy niya ay si Randy David.
sociologist yun si Randy David. So nung nabasa ko yung column niya, yung ko lang nakita actually ito eh, yung dynamics ng history ni Friedrich Nietzsche. Ganda yung dynamics niya ng history. Mas naintindihan ko yung kasaysayan. Okay. So, pinaikli ko na yun. Baga, no, para para lang mas madali nating maintindihan. Mas okay kung maikli lang, mas maalala natin, di ba? Okay. So first slide natin. Yan. Lumipat ba? Yan. Simple lang naman yung statement, di ba? People tend to remember things. So that's the idea. No? People tend to remember things. So madali naman natin itindihin to, di ba? So ang tendency natin maalala yung mga nangyari. Most of the time. Not all the time. Pero ito kasi yung idea ng philosopher. People tend to remember things. So, sabihin, most of the time, we tend to remember things. And our brain is very powerful. Ganun ka-powerful yung utak natin. I mean, why? Kasi, di ba, for example, yung computer, yung cellphone nyo or yung laptop nyo, di ba, we store information, di ba? Sa mga gadget natin. Dito natin inilalagay yung mga information na kailangan natin, or even yung mga document, yung mga soft copy ng mga document. And then, of course, for us to do that, we have to do some processes before we can actually access those files from our gadgets, di ba? So, kailangan mo pang may gawin, di ba? Type mo sa keypad mo or keyboard, di ba? Para makita mo uli yung file na yun, di ba? Pero yung utak natin, hindi. It can go back and forth, di ba? Forward, backwards, di ba? That's how powerful, no? You don't need a keyboard or a keypad to do that, di ba? So, split second, di ba? Yung mga gadget natin, di ba? Minsan, pag mabagal ang connection or data mo, di mo pa di ba? Di mo pa ma-recover or ma-retrieve yung file na yan, o makita yung file na yan. So, very powerful yung utak natin. Hindi kailangan ng keyboard or keypad. And sabi niya, we tend to remember things. Naalala natin mga bagay-bagay. And most of the time, ang sabi niya ay kahit nga hindi mo, even if you don't have that intention to remember those things, naalala mo naiisip mo. So ganun yung yung sitwasyon. So sabi niya, people tend to remember things. Ito ang kumbaga, ito yung tendency natin bilang tao. Yan. So maliwanag tayo dyan. We tend to remember things. Good or bad. Good or bad, we tend to remember. Ibig sabihin, good memories, bad memories. Naalala natin yan. Good or bad. Lahat. Naalala natin. Pero syempre, katulad ng sinabi natin, most of the time. Kasi merong mga merong mga bagay na ayaw mo naman maalala pero naalala. Or meron mang mga gusto mong alalahanin, hindi mo naman maalala. No? Di ba? Minsan, saan ko ba nailagay cellphone ko? Saan ko ba nailagay yung wallet ko? Hindi ko na maalala. Pero part ng nakaraan yun, di ba? Ng past, di ba? So meron din ganun. Kaya hindi all the time. No? Pero ito yung we tend. No? Ibig sabihin ay most of the time, no? We tend to remember things. So, yan. Next. Bagal yata connection. Yan. Kita ba? Clear?
course, bali ano eh, no? In general kasi yung ano eh, yung kanyang ano, people tend to remember things. So, wala namang particular na tao na the philosopher would like to refer to. No? Yung ganong tendency. Ibig sabihin, mga tao no ay ano walang in particular no na binabanggit. Pero siyempre, i-apply natin sa case natin, di ba? Bilang isang grupo ng mga tao. Kaya ngayon, kung sa first slide, ito ang nakalagay, apply natin dito. Tanong, do Filipinos in general find a great reason to remember things? So tayo ba mga Pilipino sa pangkalahatan ay para sa atin big deal ang alalahanin ng mga bagay-bagay na nangyari sa nakaraan? Do we find a great reason to remember things? Big deal ba sa atin? Kung ako tatanungin, no, mukhang hindi. Siyempre, tatawanan natin yan, di ba? Mukhang hindi. Bakit? Di ba nag-uusap na tayo yan eh, di ba? Yung first time nating mag-meet, last time, paulit-ulit, di ba? Gaano ba kahalaga ang history sa mga Pilipino? Bawa sa PUP, ilang klase lang ba o ilang section lang ba? Meron lang kaming isa eh. Mula first year hanggang fourth year. Meron lang kaming isa na klase or section. Kasi section, di sabihin yan ay, pero meron pa rin naman section kahit wala nang susunod. No? Isang klase lang. Unlike sa accounting, di ba? 1-1, 1-2, 1-3 hanggang 1-15, 1-16, 17. Dami, di ba? So history, meron din naman yun. 1. Pero actually, hanggang doon na lang yun. Okay. Yung BA History, 1-1. Second year, 2-1. Hanggang fourth year, 4-1. So, isang section lang. So, doon pa lang, meron ng meron na tayong problema. No? Kasi isang section lang eh. Kung sasabihin natin mahalaga sa atin ng kasaysayan, why is it that we only have one section for this program? Diba? Kayo sa computer engineering kayo, no? Computer engineering. Okay. Nakalagay, di ba, 7 eh, di ba? 2, 7. Imagine, may 7 sections kayo. Ilang sections kayo? Ilang sections? 7 lang. Gano'n na. Okay. Kayo pala yung pinaka-huli. No? Biro mo, 7 sections. At least mas marami kayo. Mas mahalaga. No? Tama ba? Mas mahalaga yung computer engineering kaysa sa history. If we have to talk about number of sections, di ba? Isa lang sa amin eh. Sa inyo, 7. Di ba? So, totoo ba yung ganong statement na dahil mas marami ang computer engineering, hindi na mahalaga, less important, kumbaga, ang history as a course, as a program. Totoo ba yun? Sabihin natin, not necessarily. No? Yan, naka-thumbs down kayo. Eh. Not necessarily. Di ba? Kasi pag pinag-usapan naman yung kahalagahan ng history, di ba? Pagdating sa kalendaryo, mahalaga ang history, di ba? Bakit? Di ba halos lahat ng holiday tungkol sa history yan. So, not necessarily true. Pero, syempre, sabi nga natin sa mga discussion natin, why is it that we fail to learn the lessons of the past? Doon tayo papasok para
yung weight naman ay mapunta uli doon, no? Na hindi talaga masyadong mahalaga ang history sa mga Pilipino. And then, in addition to that, no, ay, halimbawa, uh, if, if we do have old buildings, no, normally, ang ginagawa dyan, no, ay pinapalitan ng mga mall. Samantalang sa ibang bansa, no, ay pinipreserve nila, no, yung design, for example, ng old building na yun. Kasi ano yun heritage nila yun. Okay? So, yun ang ginagawa nila. Pinipreserve nila. Why? Because they really think, no, na history is really important. Okay? Diba kapag nakakita nga kayo sa online ng mga bansa, no, na bawa yung mga bansa sa ano, no, sa Europe, no, kita nyo yung mga structure nila, no, pinipreserve talaga nila. Yung mga design, no, pinipreserve talaga. Sa atin, konti lang. Ang nangyayari nga minsan kapag lumang-luma na, talagang ginigiba na. Tayo sa PUP, di ba, sabi natin, meron tayong case dyan, no, yung ano, di ba, yung antique house. So talagang wala na, no, mahirap na siyang i-restore, no, kasi talagang gibang-giba na siya. Nakita ko na yung antique house. Kumbaga sa isang tao, wala na. No? Isang bulati na lang, hindi pumipirma, kumbaga. Talagang mahirap nang i-restore. Ibig sabihin, mahirap siyang i-restore, pero pwede. But the question is, gaano kamahal, no, ang pagre-restore, no, ng mga old building, mga old structure? Yun ang problema. Pero kung mahalaga talaga ang kasaysayan, why not, di ba? Mahalaga di ba? Yun ang yung binabanggit dito. Big deal ba sa atin ang alalahanin ang nakaraan? Kung yung ibang tao, other people would describe us as forgetful. No? We don't really learn the lessons of the past. How about us? No? Ano ang tingin natin dito? No? Kung mahalaga talaga ang kasaysayan. Big deal ba talaga? Diba? Gusto ba nating matuto? Diba? Doon sa mga lessons of the past. So, ito yung pinamang i-apply natin sa atin. Sabi, we tend to remember things. Pero dito, zero in tayo sa sarili natin. Do Filipinos in general find a great reason to remember things? Yan. Tanong natin yan. Tapos dito sa sumunod na slide, sabi niya, not all remembering is useful to life. Tulad nga ng binanggit na natin kanina. Dito, maalala natin yan, good or bad. Good memories, bad memories. Dito, may tanong sa atin, big deal ba? Kailangan ba nating alalahanin? Pero dito ang tanong, biglang pinapaalalahanan naman tayo, nire-remind tayo. Sabi, not all remembering is useful to life, sabi niya. So, parang the philosopher would like to tell us that history is important and at the same time is giving us a warning. Binibigyan niya tayo ng warning. Ibig sabihin, okay, mahalaga yung nakaraan, pero merong danger. Kapag ginawa natin, ibig sabihin ay dapat talaga naintindihan natin ang gusto. Okay, yung history. Okay, sabi dito, not all remembering is useful to life. So, pinabalance niya. At of course, dito sa previous slide, nakita nyo, big deal ba? Dito naman, okay, big deal pero may warning siya. Not all remembering is useful to life. So, hindi daw lahat ay kailangan nating alalahanin o maalala.
Tapos dito, no, from individual experience, no, from an individual experience, no, biglang no, inelevate niya sa collective. Bakit? Kasi dito sa sumunod na slide, ito yung statement niya. Sabi niya, therefore, like a person, a nation must learn to decide what to remember and what to forget. So, nakita natin kung paano niya no, kung paano niya binibuild up yung baga parang tempo from a single perspective, no, dinala niya sa collective. No? Sabi niya, like a person, a nation must learn to decide what to remember and what to forget. Halimbawa, no, kung ako, diba, mag-isa lang naman ako madaling mag-decide para sa akin. Decision ko lang yun diba? So, it's a bit easier for me to come up with a decision. If we have to compare that to collective decision, kasi dito collective na to, bansa na Sinabi niya bansa, a nation must learn to decide what to remember and what to forget. Paano ba nangyayari ito? Saan ba nangyagaling yung decision dito kung collective? Di ba sa mga leaders? So yung mga leader ang magde-decide. No? Hindi yung isang individual. Okay? Bawa, no? yung pamahalaan o kaya yung mga business group, nagde-decide sila as a collective decision. They can come up with a collective decision as a group. Tayo naman, kung isang tao, part tayo ng larger community, yung community natin, o kaya yung bansa mismo. Pero dito, bansa kasi sinasabi. Like a person, a nation must learn to decide what to remember and what to forget. Madali, kung mag-isa lang. Pero kung marami kayo, mahirap. Okay. Pero sabi natin, may nagdi-decide para sa bansa. Yung mga leader. Okay? Problem, agree ba tayo sa desisyon ng mga leader natin? Yun ang problema. Diba? Why? Kasi, for example, yung nangyayari sa Pilipinas, we don't agree, kumbaga, we deserve better, sa nangyayari sa atin, bilang isang bansa. Ito yung ito yung conflict, kakaroon tayo ng conflict kasi nga sa isang tao madali magdesisyon, pero kung bansa manggagaling yan sa mga leader. That is why makikita natin merong mga against, meron namang agree dun sa mga desisyon ng mga leader natin, especially yung presidente or prime minister ng bansa. Sa atin, sa case natin, presidente, di ba? So yun yung problema. Kaya ang sabi rito dapat yung isang bansa ay matutong magdesisyon kung ano ba ang dapat kalimutan o ano ang dapat na maalala o alalahanin. Halimbawa, yung example, meron tayong isang example na pwedeng mamaya pag-uusapan pa rin natin. Halimbawa yung Germany. Yung Germany kasi at one point in time, divided people sila merong mga West Germans, merong mga East Germans. And then, one important event happened in history. And then they realized that they have to unite as one people. So that event reminded them that they must unite as one people. Isang bansa lang. So they made that decision. And so ito yung isang magandang classic example, magandang halimbawa
nung binabanggit natin na yung bansa kailangan magdesisyon kung anong kakalimutan niya, kung anong aalalahanin niya. And dahil natuto sila dun sa leksyon ng nakaraan, ginawa nila, di ba, giniba nila yung Berlin Wall, di ba? Eh, naalala nyo na. 1991, di ba, giniba nila yung Berlin Wall. Lapit na ba? Time na ba tayo? Dali Meron pa tayong 10 minutes. Time check. Okay, so giniba nila yung Berlin Wall, di ba? Ibig sabihin, collective yung decision nila. No? Meron silang leader, pero yung decision ng leader nila ay bagay yung kaisa nila dun sa decision nila. So, united talaga sila. Giniba nila yung Berlin Wall. Giniba nila yung Berlin Wall, pero meron silang, actually hindi naman part yun ng Berlin Wall, pero hindi nila giniba yung symbol na yun ng unity nila. Division and unity. Hindi nila giniba. So alam nila kung ano yung alalahanin nila at alam yung kalilimutan. Ano yung giniba? Hindi nila giniba. Yung gate mismo. Actually, hindi siya part ng Berlin Wall. Siguro ilang few meters away from the Berlin Wall. Pero doon kasi, dumadaan yung mga German. For example, if they want to go to the other side, so West Germany, yun lang ang entrance exit nila. And vice versa, yung mga West Germans, kung gusto nilang pumunta sa East, doon din sila dadaan. Tawag doon ay Brandenburg Gate. So doon lang sila dadaan. Walang iba. Para makapunta sila sa kabilang portion ng wall, ng Berlin Wall. So giniba nila yung Berlin Wall and then tinira nila yung Brandenburg Gate. Ibig sabihin, naintindihan nila yung nangyari sa kanila. Okay, maliwanag sa kanila. And then, ayun, ngayon, makikita natin yun. Kapag binasa natin yung history ng mga German people, ng Germany, maintindihan natin kung paano nila, how they were able to come up with that decision. Collective decision. United dun sa kanilang decision. And ito yung ito yung isang bagay na we want to see happening in our case sa mga Pilipino. Ito yung gusto natin mangyari, di ba? Maging united tayo. Nagkaroon naman po unity. Unity. Yan, nakatawa kayo lahat, di ba? Pag tayo yung nagano ng unity, nakatawa kayo. Pag ibang bansa, seryoso kami. Okay. Unity. Di ba na yung unity mo? Bakit? Kasi nga, hindi naman collective okay. No problem. You are wala tayong problema dyan sa comment mo. Okay. Ang point lang natin dito, tinitingnan natin sa how this thing applies to us. Paano ba nangyayari ito sa experience natin bilang isang grupo ng mga tao, bilang isang bansa. So, ayun. So, yung example, na like a person, a nation must learn to decide what to remember and what to forget. Mas mahirap, pero dapat united, yung decision natin. United tayo dun sa decision natin na gagawin. Okay. Next slide tayo. Ayan. So, ito. Lapit-lapit na tayo dun sa 3 types of history. Kasi dito sinasabi na niya. Sabi niya, dapat mag-desisyon yung tao. So, kung aware, yung mga tao sa tamang gamit ng kasaysayan, ito daw yun. Basahin natin. Sabi niya, history
belongs to the living man in three respects, no? Or in three ways. Ang kasaysayan daw ay para sa buhay o nabubuhay na tao sa tatlong kaparaanan, no? Or in three ways, no? Or in three respects. So makikita niyo may emphasis yung before the word man, no? Sabi niya living. History belongs to the living man in three respects. Pwede namang di ba? History belongs to man, di ba? Bakit nilagay pa niya yung word na living? Parang i-describe niya yung tao, no, na talagang dinidescribe niya. Living man daw, sabi niya. History belongs to the living man in three respects. Baka parang pinagluloko tayo na itong philosopher na to. Siyempre, ang kasaysayan para sa buhay na tao yan, di ba? Pero philosopher nga siya eh. Sabihin, meron siyang ibig sabihin dito, no? Bakit may emphasis, no? Before the word man. Bakit kailangan ilagay yung word na living? Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya nilagyan niya pa ng emphasis yan? History belongs to the living man in three respects or in three ways. Kasi, merong mga tao, buhay na buhay, pero para namang, patay. Yan, tama yan, patay. Di ba? Merong mga tao, buhay na buhay, pero parang patay. Buhay naman sila, pero hindi, buhay. No? Pero parang patay. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, no? Mula pa kanina, ito na yung, build up niya yung understanding ng history o yung pag-unawa sa kasaysayan. Ibig lang sabihin niya, kung hindi natin alam ang tamang gamit sa kasaysayan, para tayong patay, di ba? Kaya nga, ayun, nasabi niya, history belongs to the living man in three respects. So kung alam natin yung gamit, buhay na buhay tayo. So ano daw yun? These are the ways, no, in which we are supposed to use history. Sabi niya, number one, it belongs to him, or it belongs to that person, so far as that person is active and striving. So ang kasaysayan daw ay para sa isang tao, aktibo at nagpupunyagi. Yan. Kasi syempre, kung hindi tayo active, hindi patay nga. No? Inactive tayo. No? Hindi tayo kumikilos. Diba? Striving, nagpupunyagi. Kung hindi tayo nagsisikap, ganun din. No? Para tayong patay. Kung hindi ka aktibo, para ka ng patay, di ba? Tayong patay niyan. So yun yung unang gamit. Dapat daw aktibo tayo at nagpupunyagi. Active and striving. So we are supposed to be active and exerting effort or striving. Ito yung first use of history. Pangalawa, sabi, so far as that person preserves, nagpapanatili, no? And admires. So, nagpapanatili at humahanga. Kung nagpapanatili tayo ng mga bagay-bagay, ano daw tayo? Buhay. Siyempre, kung patay ka, kung patay na tayo, magpapaserve pa ba tayo? Di ba? Yung mga, di ba, pinipreserve yung, minsan yung patay, di ba, sa Egypt, di ba, pinipreserve yung mga matagal na nilang, yung mga remain, no, ng mga pero, di ba, pinipreserve nila yun. So, ibig sabihin ay buhay, no, yung mga Egyptians, no, kasi alam nila, no, kung paano aalalahanin yung kanilang kasaysayan. Diba? Of course, yung meron tayong admiration, no, doon sa mga bagay-bagay. No? Merong mga bagay na
we really admire. No? So we try to preserve, no, those things, no, or those objects, no, or items. And then sabi panghuli, as that person suffers and is in need of liberation, yung hanggat ang tao daw na yun ay alam yung naintindihan yung salitang pagdurusa at nangangailangan ng paglaya, buhay yung tao niya. So these are the three uses of history. History belongs to the living man in three respects. It belongs to that person so far as that person is active and striving, so far as that person preserves and admires, and so far as that person suffers and is in need of liberation. Putulin muna natin, then